Tapos na ang ikatlong window para sa Gilas mga idol. At isang sayang na laro ang nasaksihan natin kontra sa New Zealand. At gaya ng inaasahan ng marami, tuluyan din tayong dinumina ng kupunan ng Australia. Dahil sa dalawang sunod na pagkatalong ito ng ating pambansang kupunan, lalong naging malinaw na kailangan na natin si Kai Sotto sa susunod na round ng FIBA Asian Qualifiers. Kung gusto pa nating masungkit ang ating ticket papuntang FIBA Basketball World Cup 2027 sa Qatar. Sa ganda ng nilalaro ngayon ng ating mga young guns na sina Kevin Kiambao, Carl Tamayo at Juan Gomez Diliano, hindi na natin maitatanggi na may malaking kulang pa rin sa loob ng court. Kailangan natin ng pambansang kupunan ng isang purong sentro na may pambihirang tangkad at talento. At si Kai Sotto lamang ang tanging nakikita nating pwedeng gumawa niyan ngayon. Pero ang tanong ng marami, kaya nga ba ng ating mga pausbong na bituin na buhatin ang bansa kung wala ang ating pambato sa ilalim? Eto na nga ba ang magiging mitsa upang tuluyang mawala ang ating tsansa sa FIBA World Cup 2027? Bago natin ipagpatuloy ang malalimang pagsusuri sa takbo ng ating pambansang kupunan, mag-subscribe ka muna at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating sports documentaries. Tara, alamin natin ang katotohanan. Dahil sa pagkawala ni Kai Sotto sa ating national team, talagang isang malaking problema at sakit sa ulo ito para sa sistema ng Gilas sa ikatlong window ng FIBA Bracket A, kung saan kinabibilangan tayo ng mga dambuhalang puwersa tulad ng New Zealand, Australia at maging Guam. Dito na nga nasubukan ang tatag ng ating pambansang kupunan. May mga bagong mukha at player na pumasok sa lineup katulad ni RJ Abarientos, Troy Rosario, Mike Phillips at Justin Baltasar upang magbigay ng puwersa. Ngunit sa kabila nito, tila hindi pa rin ito sapat para sa Gilas. Bagamat kulang sa karanasan, labis na hinangaan ang performance ni na Kevin Kiambao, Carl Tamayo at Juan JDL. Napatunayan natin na mabigyan lamang ang mga batang ito ng sapat na playing time at tiwala ng coaching staff ay hindi nila tayo bibiguin sa laban. Kayang-kaya naman talaga ng Gilas Pilipinas na makipagsabayan at makipagpalitan ng mukha sa mga malalaking bansa kung talagang paghahandaan lang natin ito ng maayos at kung kumpleto ang ating mga manlalaro sa lineup. Ngunit sa ngayon, isang malaking factor na wala tayong solid na sentro katulad ni Kai Sotto. Isang higante na hindi lang basta matangkad kundi magaling pumasa at kayang-kaya ring umiskor sa ilalim tuwing kinakailangan. Ano sa palagay nyo mga idol? Makakalusot pa kaya ang Gilas Pilipinas sa susunod na round? At makukuha pa kaya natin ulit ang ticket papuntang World Cup sa Qatar kahit walang ating main man sa ilalim? I-comment nyo na ang inyong reaksyon at opinion sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads tungkol sa kasaysayan ng Philippine Basketball. Maraming salamat mga idol!